Bakit nga ba rekomenda ko yung alambre mga idol kaysa sa electrode kapag ka tayo ay magpipiller or may gap yung ating weweldingan? Alam nyo po ba mga idol na mas magandang gamitin yung alambre kaysa sa welding rod? Una mga idol, magkano ba ang kilo ng welding rod? Pangalawa, magkano ba ang kilo ng alambre? 'Di ba mas mura ang kilo ng alambre mga idol? Mas makakatipid tayo mga idol. At syempre makakatipid din tayo ng oras, lalo na yung electrode kapag kailangan natin mag-filler, tatanggalan pa natin siya ng flux mga idol. Pero itong alambre, pwede kang pumutol or pwedeng mahaba at ready mo na siyang gamitin kapag magpipiller ka ng may gap na weweldingan natin. FYI nga po pala mga idol, ito po ay base lamang sa experience ko. Kung halimbawa, mas gusto nyo po yung electrode, okay lang naman po yun. Pero ang sa akin lang po mga idol, sinashare ko lang po ito sa mga baguhan. Doon naman po sa mga talagang matatagal na at veterano na, mga idol, pwede na po kayong mag-skip. Ang tinuturo ko lang po dito mga idol para po dun sa mga baguhan pa lamang. Mas mura kasi mga idol kung gagamitin natin yung alambre. Lalo na kapag may gap yung ating weweldingan. Pero syempre mga idol, nakadepende pa rin naman yan dun sa weweldingan natin. Kung halimbawa mas malaki yung gap kaysa dun sa alambre na gagamitin natin. Kung halimbawa 2 mm yung butas ng ating gap, kahit gumamit tayo ng gagamitin natin filler o alambre na may kapal na kahit nasa 1.5. At may isa pa tayong tip mga idol. Siguro mga idol, pwede nyo rin gamitin yung mga pakong luma na hindi na ninyo ginagamit. Yan kasi idol, ang ginagawa ko kapag may gap yung aking weweldingan. Kaya kapag natapos mo ang video na to idol, malalaman mo kung bakit mas nire-recommenda ko yung alambre kaysa sa electrode. Siyempre mga idol, bago tayo magsimula sa ating ginagawang mga trabaho o gagawin nating hanap buhay, lalo na kapag tayo magwe-welding, mga idol, always safety first. Suotin natin yung mga PPE natin. Doon po pala sa mga naninigarilyo mga idol, lalo na kapag nagtatrabaho kayo sa mga matataas na lugar, wag na wag po ninyong gagamitin, napansin din ng sigarilyo, yung electrode mga idol kapag pina-spark nyo. Baka kasi matulad kayo dun sa nakasama ko noon. Dahil dyan sa pagsisindi lang niya ng sigarilyo, hindi niya naitutok dun sa tamang dapat sisindihan niya, ay napunta sa kanyang bibig. Ayun mga idol, ang nangyari, hindi lang naman siya nakapagtrabaho ng 3 buwan. Nanatili lang sa kanyang kwarto at inaalagaan. Kaya yun nga po yung sinasabi ko lagi mga idol, always safety first. Mga idol, kung naka-experience na kayo nito or mayroon kayong nakita na nangyaring ganito, pwede po bang paki-comment sa baba para malaman din po ng ating mga kapwa na welder o mga nagsisimula pa lang sa pag-welding upang maiwasan yung disgrasya na dulot lamang ng paninigarilyo kapag nagwe-welding. Doon nga po pala sa nagtatanong kung ano daw pong pwedeng gawing business sa pagwe-welding, ay narito po yung akin sagot mga idol. Ang totoo po niyan idol, napakarami pong pwede. Una, kahit wala kang pwesto, kahit nasa bahay ka lang po ninyo. Ganito po mga idol ang gagawin natin. Kung gusto po ninyong malaman yung mga business na pwede nyo pong gawin kapag po kayo ay marunong sa pag-welding, i-comment below po ninyo mga idol at ituturo ko po sa inyo yung napakaraming pwedeng inegosyo natin kapag tayo marunong mag-welding. At ituturo ko sa inyo mga idol kung natatakot kayo kung paano mag-estimate ng mga materialis na gagamitin natin kapag tayo ay magninegosyo sa pag-welding mga idol. Napakarami kasing marunong ng mag-welding mga idol pero natatakot sila kung paano sila magsisimula na mag-business sa pag-welding mga idol. Mga idol, katulad niyo rin po ako. Kaya kung gusto nyo pong matutunan yan idol, supportan nyo po ko sa gagawin nating susunod na video. I-comment down below po ninyo mga idol at ituturo ko po sa inyo. Kagaya nga po ng sinabi ko, yung mga negosyo na tiyak na kikita po kayo. At eto na nga yung final natin mga idol, yung patungkol dun sa ating winelding na gamit yung pillar na alambre.
Sa mga kasama kong baguhan sa pag-welding, mga idol, mas piliin nyo yung alambre. Promise mga idol, mas makakatipid po kayo ng oras at makakatipid po kayo ng budget. Kung halimbawa naman mga idol, tulad po niyan, meron siyang maliit na butas, ispatan nyo lang po yan mga idol at saka nyo ulit grinderan. Napakadali lang po niyan mga idol. Kaya kung ako yung papipiliin mga idol, kung anong gagamitin kong pang-filler kapag ka may gap yung weldingan ko, mas gagamitin ko pa rin yung alambre kaysa sa welding rod. Bukod sa tipid na sa oras, nakatipid din ako sa magagastos ko sa welding rod. Kasi ang welding rod ngayon mga idol, hindi naman bumababa yung presyo, mas lalo pa nga siyang nagmamahal. Pero hindi ka naman mahal. Kung may natutunan ka naman sa ating bidyong ginawa idol, sana naman po mag-comment ka dyan sa baba at sana i-share mo tong video at sana kung baguhan ka po ay mag-follow ka naman. Kahit yun lamang po mga idol, masaya na po ako. Ayan mga idol, ganyan yung kakinis niya, ganyan siya kapantay. Hindi siya ganun kaumbok. Kapag ito yung ginamit nyo, mas madali nyo pa siyang marirepair. Kita nyo yung kanina, maliit lang na butas yung dito. Ayan. Kasi kung gagamit kayo ng welding rod idol, baka naman kasi masayang yung welding rod. Kung halimbawa, ito ganito kahaba. Oh. Kung halimbawa, mga nasa 10 piraso yung ganito kahaba na may gap di halos makaka5 piraso kayo nito. 5 piraso, 2 piraso ng welding rod na to. Kaya ito idol, itong alambre, mas okay siya. Yung kapal nito mga nasa 1mm. Ayan. Pwede yan idol. Nakatipid ka na. Maganda pa yung pagkakainang niya.